Hello mga home-based kada. So right now, nakikita nyo na nag-work ako with my sampay, mga uniform ng mga anak ko. And dito kami sa bedroom ni daddy, ni husband, nag-work. Okay, nag-work at home. May office kami, pero we decided na dito sa loob magtrabaho sa loob ng bahay. Kasi mas madalas ako lang mag-isa kapag nagbabadminton silang lahat. So sabi ko, sayang kuryente, dito na lang ako. Hanggang sa nasanay na naman kami na dito na kami nagtatrabaho sa bahay. Anyway, may share lang ako kasi meron akong clients. And kung mapapansin niyo, laki ng eye bags ko. Although kung kilala niyo ako, kung nag-follow kayo sa akin, maraming times makikita niyo talaga na may eye bags talaga ako. But then, noong 2025, honestly, medyo naglaylo talaga ako sa freelancing. So, dahil dun sa paglalaylo ko na yon, mas nagkaroon naman ako ng time sa aking sarili. Kumbaga, self-care, self-development, ganyan. Mas nagkaroon talaga ako ng panahon doon. And, pero hindi naman ako totally bumitaw sa mga clients ko. Tuloy pa rin naman yung freelancing business. Medyo talagang nagbawas, ganon. And ang mostly nagtrabaho talaga yung asawa ko. So marami pa ang kwento about doon, pero yung pinaka pupuntahan lang nitong aking kwento in short is, nung medyo nagkaroon ng paglalaylo, naapektuhan talaga yung, kumbaga merong pros and cons. Yung cons dun is naapektuhan yung aking financial. Okay? And then medyo na-feel ko na parang, alam mo yung parang wala na nadadagdag masyadong learnings dun sa akin. In terms of anong ginagawa ko. 'Di ba, like marketing automation or anything about freelancing. Kasi parang, sabi ko, okay, pahinga mo muna ako sa ganyan. Ganon. And then, pero, yung good side naman doon, 'di ba, is mas nagkaroon nga ako ng time sa sarili ko, sa family ko, sa mga gawaing bahay, ganyan. Mas nagkaroon ako doon ng ano, and also sa inner work, yan. Sa community, mas nagkaroon ako ng time diyan. Pero meron pa rin akong hinahanap eh. Meron, ewan ko ba't ganun. And then, nung, syempre, nagkakaroon na ng financial problem, syempre, kailangan ko tumulong sa husband ko kasi hindi rin naman niya kakayanin lahat. So, ayun, nagbabalik na ulit ako sa pagka-client. And, ngayon nga na may clients ako, na, syempre, from Fiverr pa rin talaga nanggagaling yung mga clients namin. Marketing automation pa rin, guys. Used to get my head done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun, and spend half of my life on full highways. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family. Ayun, medyo, kumbaga, medyo, nung hindi ako masyado nagka-clients, kaya, konting step back. Bukod sa inner work, kung mapapansin nyo, mas gumanda yung katawan ko that time. Mas umokay din yung health ko, ganyan, naging normal yung sugar ko, umokay yung weight ko, naging sexier ako, ganyan. And then, nitong nagka-clients na ulit ako, ayan na, napansin ko na rin ulit na nakikita ko yung sarili ko na, ayos ko lang buho ko ha, kasi wala akong makeup, bigla ka na lang ako nag-video. Napansin ko na napupuyat na naman ako, guys. Kanina talaga, yung mata ko, kasi natulog ako kagabi. Actually, lang gabi na akong puyat. When I say puyat, as in, 2:30 a.m. na ako natutulog. Tapos yung, kunwari, around 9 or 10 p.m. gumaganyan na talaga yung mata ko. Ginugulat na lang ako ng asawa ko kasi meron akong task na kailangan kong trabahuin. And gabi online yung mga clients ko. Yung projects na ginagawa ko is gabi sila nandoon. Pero hindi naman nila ako minamandatory na nandun ako. Or hindi siya compulsory na online ako dapat that time. Pero alam nila kung ano oras ako dapat mag-online. Like around 7 p.m. to 9 p.m. Pero pinili ko na magpuyat or mag-spend ng ganong time kasi yung project na ginagawa ko is kailangan ko makipag-collaborate or makipagtulungan sa kanila, especially with the web developer. So, pinili ko magpuyat, 'di ba? Para mas matapos na lang tong projects ko na to. Gusto ko na matapos, ay ko ganun. Kasi nagpupuyat na talaga ako and matutulog ako. Ano na 'yun ha? Parang sapilitan na makatulog ako.
gigising din kasi ako ng 4 a.m. So, parang midlip lang ako in 1 hour or 2 hours. Kasi gigising ako ng 4 a.m. para ma-assist ko naman yung mga anak ko. Dahil papasok nga sila sa school. So, tulog ganyan. Tapos, di ba every morning nag-walking ako. Kapag pumasok na sila ng mga past 6 a.m., ayan, dapat lalabas na ako para mag-walking. Pero sa sobrang puyat ko, hindi ko na magawang mag-walking. Ilang araw na yun na hindi ko siya nagagawa. And then, so, syempre, instead na mag-walking, magtutulog muna ako sa umaga. And then, nung natulog naman ako sa umaga, kulang pa rin. Alam mo yung malata, katawan mo, tapos medyo hindi ka focus, nung magkakape ka, alam mo namang hindi masyadong okay sa kanang kape, pero kailangan ko magising. Pero nakakagawa naman ako sa gawaing bahay, nakakaluto pa rin naman ako. Pero alam ko sa sarili ko, parang meron akong hindi nagagawa. And yung walking nga yun, which is, yun yung parang ritual ko sa sarili ko. Parang me time ko na hindi ko mabigay. Alam mo yun? So, sinishare ko to kasi meron na akong awareness sa mga ginagawa ko. Kaya lang, pinili ko muna na gawin yun. Piliin ko muna na medyo i-sacrifice yung sarili ko. Pero sabi ko, ayoko nang ulitin tong ganito. Tapusin ko na tong projects na to. And after that, sabi ko, balik na ako yung at least 9 p.m. or 10 p.m. No work na. Ayoko na. Pero hindi ko bibitawan yung clients, okay? Hindi ko bibitawan yung trabaho ko. It's just that, kung ang goal ko this 2026 is yung balance ng buhay, sabihin na magkaroon ng time sa family, ng clients, and me time, health, financially, ganyan, unti-untiin ko talaga na mabalance, okay? And hindi ko pwedeng i-sacrifice ng ganun ulit yung katawan ko kasi naramdaman ko yung pagka-disconnect sa mga ginagawa ko. Even, parang yung me time ko, hindi ko na rin siya magawa. Guys, hindi ako na parang nagre-reklamo ako or what ha. Nagkaroon lang ako ng ganitong reflection. Kumbaga, in-observe ko lang kung ano yung mga nangyayari sa akin. And yun nga yung mga nakita ko na naka-apekto. Again, may positive and negative. Hindi ko sinasabi na negative lahat dahil nagpuyat ako. Meron akong mga downloads or meron akong mga realizations na nakita dun sa ginawa ko. And yung isa nga sa realizations is, hindi ko na fulfill yung balance talaga, napabayaan ko yung aking katawan, yung health ko, kasi ito na naman, yung mata ko talaga kaninang madaling araw, ilang ano na to ha, yung kagabi, yung kaninang umaga, halos pumikit na talaga kasi biglang uminit, kumate, ito, nakaganyan na talaga siya, tapos kailangan ko pang dumilat para matulungan yung mga anak ko, so nakaganyan ako habang, ayun na naman yung may takot ako na, kasi kukuha uli ako ng tubig na mainit, di ba, kung nakinalaman niyo yung nangyari sa akin, di ba, na paso talaga yung braso ko. Takot talaga ako maulit yun, pero kailangan kong gawin. So talagang pinipilit ko talagang dumilat. And meron times na nagluluto ako, talagang nakapikit na ako. And sumasakit yung balakang ko kasi nga lagi ako nakaupo dito. So pinipilit ko lang talagang tumayo. Basta maraming negative, pero marami pa rin namang akong nakuhang downloads doon or beauty doon sa mga ginawa ko. And siguro next time i-discuss ko sa inyo yan or share ko yan sa inyo. Pero yun lang naman. So, kung sa akin nangyayari to, how much more yung ibang mga ka-home-based kada natin na mga mommies and even mga daddies na ganito, na everyday nilang ginagawa. Ito yung full-time work nila or isa, dalawang projects or ilang clients yung hina-handle nila. So, I'm just hoping na magkaroon tayo lahat ng balance of life, magawa natin i-balance yan. And yun yung aking susubukan at yun yung aking pagsusumikapan na magawa talaga, and i-share ko sa inyo kung paano ko yan nagagawa at magagawa ulit without really sacrificing. Although lagi naman may nasa sacrifice, pero susubukan talaga natin na mabalanse siya, na mas sustainable at mas magiging masaya tayo dun sa results, diba? Yung kaya ba na na masasabi ko, wow, nagawa ko, yes, yung ganon, yung wala akong sakit pa rin, diba? Ayan lang, na-share ko lang naman sa inyo yung mga kaganapan. Uy, namatay na yung screen ko, ayan. So, tatapusin ko muna tong projects. Dalawa nga yun. Yung isa, pag natapos ko yung isa, bako complete na siya agad sa Fiverr. And yung isa, ang goal namin is matapos this coming 15th of January. So, ayun lang. Nag-update lang ako mga guys. Mga ka-home-based kada. See you in our next update. Bye for now!